goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with... Sa pumili ng face card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung kamusta na ang inyong kaluluwa. Okay. They asked me to cleanse first. I'll just go ahead and cleanse. I'm sensing na marami ka na pagdaanan sa buhay since you are little. Marahil yung iba sa inyo ay galing sa trabaho na hindi na ang kabuti sa inyong kalusugan. Or maybe until now, you are a part of that work. So, I kinda feel na malungkot ka sa trabaho kasi kahit nasabihin natin na halangan yung health mo dahil sa work, hindi ka siguro binabayaran ng sapat or mababa yung iyong sweldo. At feeling mo hindi ka na-asenso sa iyong buhay. I-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda feel na sinisingil ka ng panahon or yung katawan mo bumibigay. Dahil siguro sa matagal mong pagtatrabaho sa I kinda feel iba sa inyo sa construction or basta negosyo yung iba sa inyo. So, naalala ko tuloy yung sikat na online seller na pumanaw na, sumalangit nawa dahil sa intake niya ng food or dahil din sa wala ng panahon para sa sarili. So, pinag-iingat ka ng Panginoon. Okay, maybe kinagayad ka niya na maghanap na lang ng ibang work kasi yung work mo sa ngayon I kinda feel na yung reading nyo is kinda like God's message for you. Kasi hindi ko masyado na-feel na ito yung about sa yung kaluluwa. Parang gusto kang i-guide ng Panginoon sa tamang landasan, lalo na sa work. Kasi nag-aalala siya sa yung kalusugan. Kasi yung iyong work, most likely kailangan ng force. Okay? Kailangan talaga ng movement with regards sa katawan. At yun nga, ito yung paraan mo ng magkaroon ng pera. Pero, yun nga, with a surrender in this one, so siguro ito yung nangyari sa yung isipan na mag-quit ng trabaho. So, for with a surrender being here, gusto ka talaga ng Panginoon na let it go. Okay? Kasi kailangan mong alagaan naman yung iyong sarili. Kasi minsan naisip mo na rin yun. Naisip mo na rin na yung katawan mo minsan. Lalong-lalo na kung nakakasakit ka na. So maybe, meron ka sigurong tao sa iyong buhay na pinapaalahanan ka nun tungkol doon. So we have to calm and brave. So I feel here as well na napapansin mo rin na hindi sapat yung pera. Tapos with the calm being here, pero ayaw mo umalis sa work, parang tinanggap mo na lang na yun na yung work mo forever kahit hindi sapat. So you have to trap and apologize. So, or apology. So maybe kaya ka na-trap doon kasi baka may kasunduan or promise kang ginawa sa iyong boss. At natatakot kang huminto kasi napamahal ka na sa work eh. Pero may ebidensya na hindi ito talaga nakakabuti para sa'yo. At saka with the lust, ibig sabihin parang wala kang future sa ganong work. Okay, so
Ngayon ba talaga sa inyo siguro ay may karelasyon na? As you can see, so far, if ever hindi ka relasyon, ibig sabihin lang nun na meron kang tao sa iyong buhay na talagang caring sa'yo. At marahil itong tao na to, sinasabi niya yung tungkol sa nangyayari sa iyong sitwasyon na nag-aalala siya kasi yung work mo, hindi maganda. Hindi na nakakabuti sa iyong katawan. Ngayon, ginaguide ng Panginoon na i-message ka gamit itong taong ito para mapahalahanan ka na mag-iba ka na ng work kasi hindi na yan maganda sa iyong katawan, nagkakaroon ng accident. So, maybe may nangyayari na hindi maganda sa construction. Kung sa construction man, pwede rin sa factory, basta delikado na pwede ka magkaroon ng accident. Minsan siguro may nangyayari na ng ganyan na kakaroon ka ng accident, sasaktan mo yung sarili mo, na aksidente lang. So, with the profession being here, so live and learn, ibig sabihin lang nun na dapat ang matutunan na yung mga ganitong trabaho, iniiwasan mo, maghanap ka na lang ng ibang work at magkaroon ka rin ng realization na meron ka pang ibang talent. Okay? And huwag mo na antayin na may mangyari pa sa ganong work na meron ka sa ngayon. Kasi kung may mangyari man, syempre pagkakaroon ng hindi may okay yung iyong buhay kung nangyari na to. So, sana hindi mangyari yun. Okay? Katok na lang tayo. So, balance and this one. So far naman, I feel na nalulungkot ka kasi gusto mo maging ganito yung iyong buhay na balanse ka tapos nabibili mo yung mga gusto mo. Pero I feel here na tinatago mo yung nararamdaman mo. Siguro pinapakita mo sa iyong kapwa na okay ka lang. Pero deep within you, you feel like hindi balance yung buhay mo. You feel like may kulang, lalong-lalo na sa career. So, with the faith being here, I feel na this is more on God's message. Pasensya na kung di nasagot yung katanungan natin kung kamusta na yung iyong kaluluwa. Kasi so far, ginaguide ka muna ng Panginoon mula sa tamang career. Kasi si God, as nakita mo naman na inaalagaan ka niya. At ayaw niyan, syempre, na may mangyaring masama sa'yo. So, sana magbago ka ng work. Okay, at talagaan mo rin yung iyong sarili. Alright, so anyway, let's see what else do we have here. I feel na kailangan mo rin manalig sa Panginoon. So, you have the Ghost in reverse. We also have the Broke. We got let go. So, ayaw mong pakawalan yung iyong current na work. Kasi siguro naghahanap ka ng opportunity sa work na yun. So, you have the Wind in either way and we have the Tower, which is sad, okay? So, maybe naghahanap ka ng opportunity na ma-promote. Pero, yung promotion na yun na inaasa mo, hindi mangyayari yun. So, with the music being here, okay. So, yung mga sa inyo guys, may talento ka with regards sa paggamit ng voice. Can be singer, pwede ka rin maging, influencer, okay. So, gusto nang sabihin ng Panginoon, kung hindi man yan yung talento, yung communication, pwede rin sa ibang bagay, pwede sa pagluluto. Doon ka magtuon sa kung ano yung talento mo. Kung mo isipin na yung talento mo lang ay gumawa ng ganitong force na para maka-earn ka ng money. Kasi kawawa talaga yung katawan mo niyan. So, for base yung reading, nakikita ko naman na gusto ng Panginoon sana na humaba pa yung iyong buhay. Okay? Kaya siguro pinipilit ka niya na umalis sa work na hindi naayon sa iyong katawan. Let's see what else do we have here. Hindi na maganda para sa iyong katawan.
Parang yung reading mo, kamusta na yung iyong katawan eh. Okay, so I kinda like sense na meron nagsisinungaling sa'yo. Mag-ingat ka. Maybe it's your boss. Maybe your boss promise you things para magstay ka sana. Pero you know, unjust na eh. Mahirap yung iyong work pero konti yung iyong kinikita. So gusto ng Panginoon na umalis ka na sa ganyang work kasi hindi na nakabuti. Pero yun nga, hindi ka umaalis. Kasi alangan pa si money. So maybe gusto mo sana ng tuloy-tuloy na sweldo kasi meron ka ng work sa ngayon. Pero with the contract being here in reverse, ibig sabihin lang nun na magbe-break yung contract mo with that boss that you have para maging balance na yung iyong buhay. Kasi ito yung dapat mong ma-realize na wala kang future with that work. Nasabihin natin passionate ka sa work kasi matagal mo na itong ginagawa, sanay ka na. Pero yung nakaka-apekto dito is yung sa katawan mo. Okay, tsaka prone ka pa na magkaroon din ng accidents. Nalulungkot ang Panginoon actually, nasa sense ko. Nag-aalala siya lagi sa'yo, sa iyong kalusugan. So, sana wag mo iwasan yung mensahe ng Panginoon. Pasensya na talaga kasi walang pinigay sa akin tungkol sa iyong kaluluwa. Kasi pinagpo-focus ka ng Panginoon sa iyong career mo na at sa iyong kalusugan din. Okay? So, kung gusto mo talaga ng answer about your soul, maybe try to look on other piles. Kasi sa pile na to, hindi pinakita. Nagbigay si God ng message sa'yo. So, anyway, good luck sa paghahanap ng ibang work. Sana matauhan ka na rin na kailangan mong lumayo sa ganitong klaseng trabaho para na rin yun sa ikabubuti na yung katawan. Take some time din to heal if ever you do have this that happened to you. Hugs to everyone. So that's it, and God bless all of you.